Good morning. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro, and PIA-12 Regional Director Ryan Abquilan, welcome everyone to this episode of Kapihan sa PIA, brought to you of course by SMCP General Santos. Ako po si Cathy Apelacio. Bago po tayo mag-umpisa, alam mo first of course to acknowledge our media partners and our viewers joining us here via the Philippine Information Agency live stream. And of course, on today's episode, we will focus our discussions about this month's celebration of Nutrition Month, which carries the theme, food security, maging priority sa pagkain karapatan natin. Tama ba? Okay. So, of course, in today's episode, we have representatives from the National Nutrition Council Region 12 and the City Health Office. And of course, they are also representing the City Nutrition Council. So without much ado, ladies and gentlemen, let me now introduce to you our source speakers. We have from the National Nutrition Council Region 12, we have Miss Analita May V. Flores, the Nutrition Officer of NNC 12. Bumati muna po tayo, ma'am, sa kanila. Yan, a blessed morning to each and everyone. Yan, so I am representing our Regional Nutrition Program Coordinator of the National Nutrition Council, Ms. Gladys Fernandez. Yes, and of course from the City Health Office, General Santos, we also have Miss Cindy Joyce Obsuban, the nutritionist dietitian, of course, of CHO Jensen, and she's also representing the City Health Nutrition Council. Yes, tubati mo lang po. So magandang umaga po sa ating lahat. So I am honored to speak here today on behalf of the City Health Office headed by Dr. Lalaine Alonso and the City Nutrition Council headed by Imelda Silvero. So magandang umaga po sa ating lahat. Yes, and with that, let's dig right into our discussions. So we are celebrating the National Nutrition Month, the whole month of July, right? And so, can you tell us, kasi nag-start naman dito noong July 1. So, what other activities that you guys are preparing for this celebration? Naka-line up pa rin. Yes. So thank you, Risa. So for the regional level, we have an upcoming activity. Actually, it's the culmination of the Regional Nutrition Month celebration that will be held in Coronadal City. So we'll be having participants coming from the food and safety officers of the BJMP region-wide, and then we'll have also our participants from the Rural Improvement Club of the Provincial Agriculture Office, and of course our regional nutrition committee partners from the different agencies of the region. Aside from the culmination, we are actually conducting the online or the Nutri-Jingle video contest. So up to now, we are still waiting for some entries because as of the moment, we just have 2 entries. Yeah, so we are actually asking for participation of more from our partners. When is the deadline of that? It's extended until Friday, July 18. Okay. Do you have the same activities still lined up for the celebration of Nutrition Month? Opo, yes, Ms. Kat. So actually, recently, July 1st, so we celebrated the 51st Nutrition Month in partnership with the National Nutrition Council Region 12. So General Santos City as the host of the event. So right now, for the whole month of July, so we have various activities lined up. So we have partnership with Matang Star Philippines. So we have various activities like raffle for a cause. We have also a Kulay Run and backyard gardening contest. And on July 28th, we will be conducting a popular visit for this backyard gardening contest. And we have also a Kulay Run on July 26th and raffle for a cause on July 28th. And for July 31, we have also a nutritional culmination that will be held at Veranza po. Okay, so, naano ko lang napansin ko lang dito ninyo theme
Kasi may food security siya, no? So, what is to you, no, the importance bakit nakikibigay po yung food security dito po sa team natin for this year? Yeah. Actually po, no, our 50th Nutrition Month team, which is the Philippine Plan of Action for Nutrition Advocacy. This is the sub-team of the 50th Nutrition Month team, which is itong food security. So this food security is one of the pillars of the PICAN. That's why the National Nutrition Council Governing Board decided to have the celebration or the theme for the 51st as food security. And for Region 12, based on the 2020 National Nutrition Survey that was released last year, Region 12 actually is at rank 3 for among the whole Philippines. No? Rank 3 tayo sa may mataas na cases ng food insecurity. Yeah, meaning, meron po sa mga households natin dito sa Soc Sargent yung nakakaranas ng gutom. Or better yet na itutulog na lang yung gutom at walang kinakain or kinain for the whole day. May kakulangan sa pagkain. That's why the National Nutrition Council focused on food security for us to be educated na that food is a right, that food is a must, no, sa bawat tahanan. Dapat hindi siya nasasakripisyo. So, in that case, no, kaninang yung survey yung sabi mo na mayroon pa rin nagugutom ng mga households dito? It's from the DOST, FNRI, the research arm of the DOST. I see, okay, no? So, meron pa talaga palang mga families, no? Na talagang nagugutom at rank 3 tayo. Yes, rank 3 tayo for the whole Philippines. So, how do we plan to really get out of that ranking? Kasi number 3 tayo, diba? Oo. Yes. So aside from the advocacy of our partner agency, which is the Department of Agriculture on the food production, no, we have the Hapag Kainan, or Hapag, where we encourage the households to plant their own foods. Kasi if we buy it on the markets, mas mahal, di ba? Unlike kung meron tayong sarili nating mga tawag ito backyard, so we can just easily access yung mga food. Aside from that, of course, we have yung mga cash assistance ngayon ng DSWD, no, that can be of great help for each household para to be able to provide food on their own table. Do you have anything to say? Please go ahead. And also po in a local level naman po, the City Nutrition Council, General Santos, is partnering with the Department of Agriculture, where yung Department of Agriculture po, meron po silang libreng vegetable seeds kung saan binibigay po nila sa ating mga beneficiaries, especially po sa mga families or household with malnourished children, para po as what Ma'am Analita said, na for backyard gardening, para po mas ma-ensure natin na may access po yung mga vulnerable groups when it comes to food security po. Yes, no? And to think, no, yung mga advocacy na yan, ay matagal na natin ina-advocate yan, no? And still, no, parang kung i-analyze natin ngayon, parang hindi siya talaga, parang nag-paid off talaga, diba? Oo. So, so, pag ganyan, no, ang pangyayari, so, do you think, no, this reason, no, na sabi mo na may mga families or households na talagang natutulog, ang kawawa naman, no, na gutom, is that the reason, no, or the main reason why yung region din natin ay nasa bracket din ng mga undernourished? Yes po, kasi of course, no, malnutrition is also driven by the cases of poverty. So kapag mataas yung cases ng poverty, even at the household level, so yun yung magiging factor bakit hindi makakapag-provide ng pagkain. Like for a family of 5 or more, paano pagkakasyahin yung 100 or 200 per day? Pagkain yung we still have our other bills to pay. Yeah. Right? So, siguro, turn over ko na sa mga media partners natin ang iba pang mga katanungan. I'm sure marami silang tanong. Okay? Sige, go ahead.
ladies first, si Susan, and then syempre by seniority si Kuya Kate, and then si Amber. Oh, go ahead, Miss Susan, go. Okay, good morning, Ma'am Tati and our panelists. Susan from RTM Jensen. So, ang culmination to be held at regional. So, kung sa ba, yes. Okay na. Ang regional culmination sa Coronadal Year. Yes. So, Kasi meron naman silang yung city combination natin, right? Okay. okay po. So, my question is, number 3 tayo sa malnutrition. Food insecurity, no? Sa Region 12. Region 12 is ranked 3 for the whole Philippines when it comes to food insecurity. So, dapat ay, na-update kung asa na siya na particular na lugar sa Region 12. It's actually whole of the region. Four So, provinces. Yes, 4 provinces, and including this HUC, General Santos City. So the National Nutrition Survey of the FNRI had this random sampling sa mga barangays sa bawat munisipyo. Okay, ma'am, ano ba ang mga gagawin natin para top 3 tayo, no? So, Maging first na tayo, o maging, yung ano na, o maalis na tayo. alis na tayo sa ranking. Ano bang mga dapat natin gawin? May possible ba na maalis tayo sa ranking? Hindi tayo makakalis sa ranking dahil nasa 17 naman yung regions natin. So andun talaga tayo, no? Kasali tayo sa regions. But ang goal natin is as much as possible, maipababa natin yung prevalence natin para hindi na tayo doon sa top 3. Maging lang 17 na tayo. Ha? Maging 17 na tayo, hopefully. Sana kayang takbuhin yan in 1 year. Yan po. Sige po, as for the interventions, ma'am, no, actually, isa ito sa mga pinakamahirap na solusyonan din ng problema, yung pagkakaroon ng pagkain sa tahanan. Kasi sabi ko nga po kanina, food insecurity is also driven by the poverty, instead of poverty. At yan pa naman yung ating talaga priority agenda. No, one of the priority agenda of PBBM is to really yung food security, no, na mag-boost talaga yung food security, na mayroong pagkain sa pagkainan, no, ng lahat ng pamilya. Yeah, kasi nutrition starts at the household level. Kung paano i-manage ng family yung nutrition sa kanilang sarili-sariling bahay. So, for each families or for the country to address, kailangan natin yung whole of the nation approach to address this concern on food insecurity and poverty. So, una, kailangan, yung sabi nga natin, kasi sa food security, ang advocacy natin, dapat food is always available. So, how do we make our foods available? Households level. So yun na yung advocacy natin together with the agriculture. Kailangan magtanim tayo na hindi natin dapat inaasa always sa palengke or sa imports or whatever. Kailangan magmula sa atin para meron tayong easy access to food. Dalawa po, yung kaalaman paano i-prepare yung available na foods. Pwede na ganyan. Yan, pwede namang maraming pagkain, no? Pero sa sobrang daming pagkain, hindi na ma-manage hindi tama yung pagluto. So, yung utilization ng nutrients are not absorbed well in the body. Yan, ano pa ba? Kaalaman, food safety also. Pwedeng sabihin natin may pagkain, maraming pagkain. Pero yung paraan ng paghanda ng pagkain, no? Was it safe? Was it healthy? Was it nutritious? Yung sa malnutrition, meron din ranking yan. So, ikailan naman ang ranking ng search engine? Yeah, stunting let me check our data po. Ninenervyos din. Sa mga ganyan. Nasa ano rin po tayo. As for stunting, region is rank 7. Rank 7 at 30.9% for the whole Philippines based on the 2018, 2019, and 2021 survey of the FNRI. And based on the 2023, ito yung recent, we are actually ranked 2 on the recent survey of the NNS. The 2023 recent survey
at 33.0%. So if we compare our data based on the NNS from 2021 to present, umakyat po tayo ng 3% on stunting. No, stunting, ito yung pagkaputot or bansot. No? Ito yung pinakamataas, ito yung pinakamalaking problema natin sa forms of malnutrition in the Philippines. And Region 12 being on rank 2 for 2023 and for stunting and rank 3 for food insecurity. Makikita po natin yung correlation. Pag mataas ang food insecurity, possible din na mataas yung malnutrition. Yes. Okay. Second question is, follow up, no? Sige, go ahead. So, din sa biran sa nabanggit mo kaya, biran sa Jensan. Ang ganung event ka ganina. No? So, sa ang mga activities nga na dito sa Pikas nga mall. Sige, go ahead. So, I mean, for the yung sa Beranza po, July 1, yun po yung Nutrition Month launching in partnership with the National Nutrition Council. Yun po yun. And for the July 31, we have also a combination in the City Nutrition Council po. The same venue. Magagalitan tayo ni Marky dito. Sir Martison. So, I would like to announce yeah, during the launching, as mentioned by Mama, it was a partnership between the regional NNC and the City Nutrition Committee of General Santos City. So we had the motor team, participated by almost 60, I think, vehicles, no? And then we had the launching of the pledge, the symbolic pledge of commitment for the 2025 Nutrition Month. And then we have technical sessions. So, Okay, thank you so thank you, much. Susan. May follow-up lang ako doon sa when we talk about stunting, we're talking about children naman, no? Not the kita na adults, diba? We are the end product. But this data pertain to children, right? Children under 5 years old. Kalaruhin na natin, ha? Okay. Okay, so let's proceed now to the next question from Ako, ayaw talaga dito senior citizen isa magpatalo. Sige, go ahead. Pasensya mga tiguan. Pero naman ba, magandang tiyasan. I'm so very curious about, kasi sa ato ang very dyan sa in a province at kan. Kasagaran yun, mas daghan ang kanon sa Sudan. Meaning on the breakfast, Lunch, dinner, dinner. mas daghan yun ang kanon sa Sudan. Especially rice is a staple food, di ba? Bahala na ginamos lang diya or bulat-bulat lang, mas daghan ang kanon. And anyway, kasi yun nga, nasa third world tayo. So on the part of the Nutrition Council, ano yung maging doon sa yung information drive? Kasi para na to, mas sa pagkaon na to, nakuha na ba in tradition nga mas may nang dagang kanon o Sudan o inanabi ka can you give us any comment? Yeah. Filipinos are known to be rice eaters, no? Lover dito og rice. So, tama yung sinabi ni Sir kanina, kahit wala ng ibang ulam, pag may alamang or bagoong, solve na yun, naitawid mo na yung isang araw, no? O yung kape is, di ba, parang gawing sabaw doon sa kanin. Yeah, I mean, oo. No? Or Milo. Titimpla na yun ang kanin. So, solved na, no? But we'd like also to take this opportunity, this 51st Nutrition Month celebration, as an avenue to advocate na although yun yung nakagawian natin, it's not actually healthy, it's not sufficient enough for us to hindi natin makukuha lahat yung nutrients na need natin sa rice. Kasi we all know rice only contains carbohydrates. Yan. So rich in carbs yan. Pero para masabi natin na healthy ang isang pagkain or nutritious yan, apart from the carbohydrates, we need also to have the proteins. So ito yung mga karne, isda, itlog ng manok, yan. And then we also have gatas, no? It can also be a protein source. Aside from carbohydrates and protein, we also need to have fats.
no, yung mantika natin, but in minute amount, yung kakunti lang, no. 1 teaspoon is 45 calories. Yeah, yan, oo. So, malaki yon. And ang one half cup of cooked rice is 100 calories. So, Filipinos being rice eater, and we have yung mga food stalls na maraming extra rice. Hanggang ilan po ba ang kaya nyo for the extra rice? 2 cups of rice. 2 cups of rice. So, ilan na yun? 1, 2, 3, 400 kilocalories na yun. Oh, kahit Yung maliit makukonsumo, na, ano. yung ano nila, di ba minsan yung 1 cup na maliit naman ng rice na. Nakukulangan tayo sa shop. Okay. And baka may input. Sige, go ahead. So, sa City Council naman po, so in our local level, so meron po tayo mga programs, especially in barangay levels po, kung saan meron po tayong mga nutrition focus, where ini-educate po nila yung mga communities about healthy diet, or yung mga gamit po yung 10 Commandments at saka Pinggang Pinoy, kung saan ina-advocate po nila ang Mubaba principle of moderation, variety, and balance po sa diet natin. Kasi po, wala pong isang pagkain na kumpleto lahat ng nutrients, kaya kailangan po talaga variety or iba-ibang klaseng pagkain sa ating pinggan. So sa Pinggang Pinoy po, andun po yung sabi nga ni Ma'am Analita kanina, yung rice or carbohydrates, proteins, yung sources po sa mga fat, ay mga karne po, yun po, at saka yung sa prutas at mga gulay naman po para sa glow foods. So doon po, tinuturo po natin sa mga households, sa mga elderlies, at saka po dito sa mga bata, para po ma-ensure po natin na nasusunod po yung kung ano po yung proper proportioning ng pagkain ng isang Pilipino. Okay, go, grow, low. Tama ba ako? Go, Yes. grow, low. Anyway, ma'am, it's a reality and it's a fact. Maglisod, hindi pa kayo mahirapan? Kaya kayo balik-balik. Ako po naghihirapan. Siyempre. Of course, naman. Okay. Second ko na tanong, kay Ma'am Cindy pala sa local. Ma'am, anong reaction niyo dito sa mga feeding program? Mga barangay, mga prok-prok na is it really necessary? Kasi feeding, pero wala po gina-monitor kung katubang Kung nutritious ba ang... Ayaw po. Kasi karang ko, logaw. Karbo gihapon. Napunta na nagmanok, o gawagawan ng manok, o mga cubes. O yari na. So anyway, what's your reaction? Actually, sir, so thank you for the question also. In every barangay level po, meron po tayong feeding program, which is ito po yung feeding program natin is naka-anchor po ito sa Philippine Plan of Action for Nutrition, kung saan doon po naka-base yung mga programs natin. So, yung feeding program po na kinakandak every barangay is minomonitor po naman po. At saka yung mga beneficiaries po natin dyan is yung talagang mga malnourished children. Meron po tayong master list kung sino po yun sila, and sila po yung main talaga na beneficiaries para po yung feeding program is talagang ma-ensure natin na na-obligate or na-sustain po yung program na yun. Ma'am, last here to the question. Okay. Yes, please go ahead. Kami mga coffee addict kami. Siyempre, kada oras, basta na yung kape. Kung sa inyong pa na, ma-advise mo. Marami rin, why kapehan ka rin. Thank you po. Okay, so kung kape naman po ang pag-uusapan, alam ko marami po tayong coffee lover dito, no, na nagiging tubig na nakakatawan natin yung kape. Advisable naman po ng kape is for a day, 2 to 4 cups, or that's equivalent of 400 milligrams of caffeine intake. Except na lang po yung sa mga instant coffee na matataas yung sugar po siguro. Yun po yung mga 3-in-1 na kape, yung mga ganyan. Pero siguro kung black coffee naman, pero okay naman po siguro yun. So, dapat kape 12 ang iniinom mo. So, pwede mo pa kitagay niya ng mga 4 na baso. Okay, support local pa rin tayo. Tsaka yung cup po pala, referring to 150 ml. Baka yung cup niyo po yung 500 grams. Yung sa rice. So, yun. Okay, no? Siyempre, yung mga, like, I understand yung sa feeding.
kasi nakabase naman yan sa PayPal, no? And ngayon, nowadays, no, yung even the DSWD, no, yung kanilang mga, ngayon, meron na silang kinontract na mga community-based organization to become suppliers, no, of yung food, no, para doon sa feeding program ng DSWD, no, under the EPAP, diba? So, I guess sa inyo din, sa NNC, ganun din. Yes, we also have the ongoing Putok Kainan, like our supplementation program, where our suppliers are our SLPs and CDOs, no, supported by under the ECAP then also. So it's the feeding commodities or yung hot meals or yung food pack are computed yun. Hindi yun basta-basta lang food pack na binigay, no, kainin mo yan. No, ang ating food packs for children accounts for 150 to 200 calories to supplement, no? Yung feeding program natin, hindi siya main source of the meal for the children or for the beneficiaries. It's just an augmentation to supplement the regular needs. Exactly. Kaya nga supplemental feeding Yes, program supplemental. of the government. Okay, so let us proceed now to Mr. King Valerio. Go ahead, Kuya. Hindi. Morning, King Valerio Bexte. Ma'am, dun sa isang programa sa CHO, dun sa nabanggit ko na backyard gardening, kasi pagkala ko backyard, kala ko baboy lang eh. So, ano ito siya? May contest ito o ano ito siya, ma'am? Yes po, pa-contest po ito, sir. So, in partnership with the Batang Star Philippines. So, ito pong backyard gardening, you can actually register into the official Facebook page of the City Nutrition Council and also for the official page of Batang Star Philippines. So, may mga prizes po ito na nakanaan para po sa activity. So, this is an ongoing Ongoing po po. Yes po, ongoing. So, yung ocular visit po nito is on July 28 po. So, pwede ba humabol yung mga media partners natin na may mga backyard gardening? Pwede po po. Yes. Kuya, pwede pa humabol. Ano area ito, ma'am? Dito sa Region 10 o ano? Jensen na po. Jensen lang. Yes po. So, dito tayo sa ma'am. Ma'am, ano kayo yung sa mga pandak na ano bang na taas na dapat tumaas yung isang pandak na tao. Paano yung pamilya? Paano yung pamilya na talagang maliliit sila? O wala namang pamilya ng vitamins? Ano ideya na maibibigay niyo? Nakakalimutan naman yung pandak na yan. Sige, go ahead. Yung form of malnutrition natin, such as stunting or short for age, no? Meron po kasi tayong tinatawag na child growth standards na doon natin binibase, nagbe-base ng ating nutritional status ng mga bata. Sa halimbawa, hindi ko lang po kasi naka-chart ito, no? Kung ano yung edad ng bata, dapat ito yung height para sa kanya. Yan. Ideal na height para sa kanya. Ayan. But on the survey, global survey, ang Filipinos daw, pagdating sa adult, among the mga lalaki, ang average height ng Filipino ay 5'4". Opo. So yun yung average height, no? If you are to compare sa other ASEAN countries, yun yung pinaka-panda. Opo. Yan. As for females naman, 4'11". Yun yung average height ng Filipinos. Swak na dyan. Yan. Ang stunting po ay nasa-solve natin in the first 1,000 days of life only. So meaning from pregnancy, parang habang ipinagbubuntis pa lang ng babae yung kanyang anak hanggang sa mag 2 years old yung bata, doon lang tayo pwedeng mag-intervene para hindi siya maging stunted later on in his adult life. So, ang concern ko kanina ay Kasi may mga genetic naman na talagang by nature talaga, yung height talaga is maliit, diba? but it was also proven, no, na ang genetics ay isa lang sa mga rason. But we cannot single out na dahil maliit ang nanay ay maliit na rin ang anak. Kasi we have mga OFWs, no, o yung mga families na Filipino, pure Filipinos, pero
lumaki sa abroad, bakit mas matatangkad yung mga anak nila sa kanila? 'Di ba po? So hindi siya talaga sole reason na dahil putot ang magulang ay putot na rin ang anak. Kasi po yung environment, may factor din ang environment, no? Paano ba pinalaki yung mga bata? Ano ba yung food, yung mga quality ng food na ibinigay? Yung sinabi din po ni Sir, sapat ba ng vitamins? Not only yung bata but yung pregnant habang pinagbubuntis niya. So it still redounds to the food intake, no, that parents give to their children, right? Yeah. Food and nutrition and health, Yes. wellness actually Correct, of exactly. the mother and the child. So not just food, but dapat nutritious, no? Yes. Healthy foods. Yes. Okay. Any more, Kuya? Pangarap lang kasi may mga pamilya talaga na hindi na talaga tataas, no? Si Kuya matangkad, Oo. Siguro height nito 5'7". 5'8". Oh, 5'8". Mali. Paano yan? Yung mga pandak, no? If Wala sila pabili ng vitamins kasi isa doon sa nakikita ko, yung anak ni Mrs. matatangkad eh. Pero vitamins, dahil sa vitamins. Wala sila pabili ng vitamins, paano yan? Opo, kaya nga po, we really encourage our local government units since naman po, no, services of the government is devolved sa local government unit. Kaya nga po, in-encourage natin na as much as possible, focus on health and nutrition. What do we mean when we say focus? Procure enough vitamins, no, supplements for our community. And meron din naman tayo, minsan available na sa health center, but our households, health-seeking behavior is poor. Exactly, yeah. Yeah. But then, no, come to think of it, hindi naman talaga yung vitamins ay nakukuha lang doon sa supplemental, yung, kumbaga, nung binibili natin sa butika, di ba? Yeah, exactly But po. doon din sa Food food na, mismo. yes, na kinakain natin. Kaya nga mayroon tayong backyard gardening, di ba? Oo, kumain ng gulay, maraming gulay, prutas, di ba? Yung mga ganon. Okay. Alright, so, let us proceed to the next. Yes, Miss Anne? Yes, good morning, Ma'am Cathy, Ma'am Cindy, Rose, and Ma'am Annalita from Mindanao Development Authority. So ako po yung question ko coming from a parent po, since mga children naman yung pinaka-concern natin sa nutrition. So ano po ba yung parang ma-advise nyo na ideal na meal po sa bata? Kasi di ba listening kanina, kailangan enough nutritious food, saka safe na food. So dapat po ba morning, lunch, dinner, rice, tapos no juice, ganyan ba? Ano po ba yung proper nutrition? Meal plan. Oo. Na pwede nyo i-advise sa parents? Yan, sige po. Katulad ng sinabi ni Miss Cindy kanina, not only for children, no, but for all the life stages, kailangan natin as much as possible i-follow yung Pinggang Pinoy food plate natin. It's a visual representation of ano ba dapat yung nasa table ng isang tao. So, kailangan talaga po yun may rice, no? Kung hindi po available ang rice or ang bigas, meron naman tayong mga rice exchanges. Yung ating mga tinapay, no? Breads, no? Three pieces of pandesal is equivalent to 1 cup of rice. So, pwede naman yun. Kailang pandesal ba kayo? Ayan. So, kailangan din natin ng Isang supot ng pandesal. ayan. Kulang daw yung Lang pa. Ayan, if our children naman is older than 2 years old, so pwede na tayong mag-add ng mga milk, no? Pero pag at years and below, we really advocate na magkaroon ng, mag-practice ng exclusive breastfeeding for the first 6 months and continuous breastfeeding for 6 months and above. Yan. Kailangan ng rice, kailangan ng protein rich foods or protein source foods, no? So ito yung karne, karne, isda, itlog, gatas, yon. And then for glow naman or yung sa fats naman natin, kailangan naman natin ng prutas, no? Yan. So kailangan po talaga, ma'am, BVM yon, balance, variety, and moderation. Opo. So walang yung masasabi natin na ito healthy ito with all compact of nutrients. Wala po. So nasa iba-ibang types of food siya, kaya kailangan iba-iba talaga. Yung juice po, okay lang po daily juice or mas maganda water lang talaga?
Mas maganda na lang po yung water, no? Or kung kaya natin yung freshly extract na juice. Kasi if we refer to juice na yung nabibili, concentrated na yon, it contains more of sugar than the vitamins na nandoon sa fruit na nire-represent nitong juice na to. Kaya, opo. Opo. Follow-up question po. Paano naman malaman po or ano yung mga signs na yung bata o yung anak mo parang subject to or malnourished na siya or ano may signs na siya na possible maging stunted siya, hindi siya lalaki in the next few years. Ano po ba yung mga signs yung yun nga yung height, payat po ba o yung parang hindi nakaka-excel sa school? Sige po. Yes. Are there early signs? Early signs. Yes po, no? As early as 0-month-old, no? Pwede na po nating malaman yan. Kasi meron nga po, yung sinabi nga po kanina, meron tayong child growth standard. Kaya kailangan talaga monthly, minomonitor natin yung growth status ng bata, no? Hindi lang kasi stunting yung form of malnutrition, no? We also have underweight, kakulangan sa timbang, and we also have wasting or yung thinness, kapayatan naman. So kailangan yun na monitor talaga siya monthly, lalo na sa mga bata kasi mabilis yung growth ng bata. Yes, that's why pala yung minimeasure yung height ng mga bata, no? Yes, weight also. Okay. Yes, go ahead. So, I just want to add lang po, ma'am. So, in the local level naman po, meron po tayong tinatawag, ini-implement na tinatawag na OPT Plus or Operation Timbang Plus po. So, in the level po, nagkakandak po tayo ng Operation Timbang po sa mga bata and gamit po ang data na nakukuha natin, nalalaman po natin kung sino yung underweight, sino yung overweight, sino po yung stunted, at sino po yung mga severely stunted po na mga bata. Okay. Yung mga malulusog na mga bata, kagaya ko din, di ba? Hindi na ako bata. Is it anong pwede ninyong, kasi makonsider ba yan na healthy or part of the yung tawag niyan, yung group na yan na stunting, underweight, then overweight. Sige. Sige, so overweight is also a form of malnutrition and a form of overnutrition. Yun. Actually po, Philippines is also experiencing double burden of malnutrition, meaning merong undernutrition through stunting and wasting and meron din tayong overnutrition through overweight and obesity. No, although sa mga bata, kaya pa naman itong maayos pagdating ng pag naging teens na sila kasi doon mas nagiging sila, yung physical activity nila ba, oo, no? But for adults like us, no, medyo mahirap na ito siyang i-trim. So kailangan Tumawa si Ann. yan, opo, kasi na yun nakagawian na natin yun, no? But I think hindi pa naman huli ang lahat. Coming from me. Exactly. Oo. So, mag-start na kayo dyan. Move, galaw-galaw. Sige, go ahead. Nagsasabihin ka. So, for overweight and obesity naman po, we all know na yung prevalence po ng overweight and obesity in the Philippines is very high. And that's why po ini-encourage po natin ang lahat to, of course, kasi nagsisimula yan kasi sa sarili natin on how we discipline ourselves. So, one of the risk factors po talaga ng overweight and obesity is lifestyle po talaga. So, that's why we need to discipline ourselves on the food that we intake and of course, physical activity para naman po, in that way, mabawas-bawasan naman po ang kailangang bawasan. Yes. Yung like, sige, sa adult tayo, anyway, kasi mga dietitian naman kayo, mga nutritionist kayo, ba yung sleep deprivation may impact din doon sa pagiging overweight ng isang tao? Yes, I think so. And stress, kasama na din. Opo. Yan, so, apart from the sleep deprivation, sleep apnea, nagkakaroon din ng yung mga overweight and obese. Talagang anxiety, and yung parang pressure ba sa community. So parang yung self-confidence mo, nababawasan din, yung ganon. And apart from that, ng mga possible consequences of being an overweight and obese is yung yung malaking chance ng pagkakaroon ng non-communicable diseases. Yan. So ano ba yung mga NCD, diabetes, hypertension, yan yung mga usong sakit, no? At maraming diagnosis sa hospital. Yan. And then hypertension, opo.
Yan. And then minsan, yung mga overweight and obese din also, mataas din yung possibility na magkaroon ng mga concerns on renal or sa kidney natin. Oo. Kasi, of course, excessive intake. So because nga na-sleep deprived ka, yung sabi niya na nalulos ang confidence. So yung confidence mo napunta doon sa pagkain. Parang fallback mo yung pagkain. Nagko-complement doon. Parang distressing mechanism nun. Oo. Oo. Ayun. Okay? Any more? Alright. So kung wala na, let's proceed to the next question. Yes, go ahead. Ma'am, Arden ng Wadaraj Jensen po. Sa inyo po dalawa, ma'am, kaano po ka-importante ito ang ating food security po? Sige po. So, ako po muna. Yes, sure. Go ahead. Ayan. So, ayan, itong food insecurity or food security natin, ito ang isa sa pillar ipan. Ito yung ina-advocate natin. Kasi sabi nga natin, di ba, correlated po ang food insecurity at malnutrition. So, if we disregard this concern on food insecurity, kumbaga hindi tayo magiging food secured an individual or family, yung cycle ng malnutrition, yung problema natin sa malnutrition, particularly undernutrition, paulit-ulit po yan. No? So, gaano siya kahalaga? Mahalaga siya kasi of course ito ay isa sa mga drivers no para magkaroon tayo ng optimum nutrition well-being po. Okay. Follow up? Yes, ma'am. Naghisgot ka gani ma'am daghang pamilya, ingon nga nagutman. Nalabot ay datos ma'am sa inyong mga buhatan. May data ba daw kayo doon sa sinabi mo kanina na may mga families tayo na hindi kumakain, natutulog lang sila, nagugutom sila? We have the regional prevalence of food insecurity. So yun nga po, yung 33%. And itong 33% na to, distributed ito sa 4 na probinsya at itong HUC natin ang Gensan. I cannot, lang po, kung ilan yung actual households, no? Kasi wala naman pong data release as of the total households na ng NNS. Pero doon sa nabanggit mong probinsya at isang SUC, among those, merong nabanggit ba doon kung ano yung, or the data show, would the data show na alin doon sa mga probinsya no, at sa city ang may mataas na prevalence? Wala po. Wala It's po. regional data as a whole. Okay. Alright. Okay, so let us proceed now to the next question. Yes, Giovanni. Good morning. Yan, malusog si Giovanni. Ma'am, ang una, di ba ang gobyerno nga gusto ginato nga naisaktong pagkaon sa atong lamisa. Ang usa nga problema kay naay mga pamilya gyud nga walay trarong nga trabaho mo nang dili ka provide sa maong sakto nga pagkaon. So akong ma'am, ang kaninggikan gid sa inyo, asa magi sakto unahog kaon ng prutas bago mo kaon or mukaon o kana kay kung ko nakasagaran kay sa akong sa mga katigulangan nako or nato sa atong tanan unahon man jud kaon ang atong marmahaw man ta maniudto sa tadaan bago ang prutas kay naman po'y nag-ingon gud nga mas maayo unahon ang prutas bago ka mukaog rice. Sige daw, sige. Asa magisakto na ma'am? Na itong mga dietitian, nutritionist Opo, no? Kailangan yun nato unahon ang fruits nato. Yes. Fruits, dapat yung mauuna. Yan. Ano pong strategy yon? Kasi of course, ang fruits ay high in fiber yan. So pag marami tayong na-consume na fruits, na-feel na yung stomach natin, no? So parang yung satiety ba, nabubusog na tayo. So kumbaga, lesser na lang yung ma-intake natin for the other food groups or yung other calories. Kaso lang dilinging ana Unaw sa pagkaon nga katong main course sa katong fruits. Kasi syempre, gusto ko mo kaon og daghang kanon. Bisag sa karon ma'am, di ba? Bisag sa linya pa lang sa atong arrangement sa atong catering. Una gid ang kanon sudan ay nakaulahi itong prutas. Ginahimong dessert ang fruits. Diba? Ay kadto akong pangutana ma'am sa city na lang ni og sa region po. So pila ba gyud ang nabawasan ba gyud ang ato ang mga malnourished nga bata diri sa Jensen of the region pinaagi sa ato ang programa sa Nabawasan ba yun or nag-increase pa yun? nag-increase.
duha na ma'am. So sa Jensen po, so for this year, so sa pagkakaalam ko po, nagbaba po tayo sa stunting, pero when it comes to underweight and wasting, parang at saka overweight, medyo nag-increase po tayo. Ano po? Yung akin naman po at the regional lens, no? So ito yung 4 provinces plus Gensan. Yan, update the 2024 pa kasi yung recent consolidated results natin ng Operation Timbang. So from 2022, for stunting, we are at 5.1%, down to 3.61% in 2024. So yung 3.61% na stunting, that accounts for 15,333 under 5 years old children. So if we are to check on the trends po, gababa man yun siya, no? So from 5% down to 3% by prevalence, no? In terms of prevalence. But if on magnitude or the actual na number, dako gihapon ang 15,000 for the whole region, no? Yun po. Ano yung interval ng ano ninyo? Is that like consolidation or monitoring, no? Yung mga data, yung statistics natin. Yes, for OPT, annual collection po ito through our local government units, and it's being submitted to NNC, Regional Office for Consolidation, June to July. So annually po ito. Kasi dito parang you cited 2022 and then 2024. So parang 3-year trends. 3-year. Opo. Okay. All right. So next question. Next question, please. Ayan si Ann. Sige, katawa si Ann ba? Pag-abot sa mga... Go ahead, Ann. Good morning sa atong mga gwapa na panelist. Ma'am, ganiha kapila gi-mention ang overweight, ang mga sakit na kayo putot, pandak, sakit na kayo no. Pero na-mention ni mo, Ma'am Cindy, na naatay local na intervention gihimo sa atong mga barangay. Kaya doon ay feeding program. Out of feeding program na to, na-monitor ba hubal ninyo na ning epekto ba itong gipakaon sa mga bata? Kaya basig, tungod po to sa ilang kita feeding program, pero after ato ba, gitimbang ba to sa balik o sa ba to yung development sa mga bata na distinguished good na mga malnourished? So we can say that the feeding program is implemented and sustained in barangay level kasi po we are conducting monitoring in every barangay level yung mga beneficiaries po natin. So monitor po natin kung may improvement po pa. Like for example, if underweight po ba yung bata, naging normal na po ba? Or if yung pagiging underweight, naging severe po ba? So ganun po yung ginagawa natin sa barangay level. So we are implementing the program and also we are conducting monitoring to ensure that na-sustain talaga yung program po. Okay, follow up ma'am. Kay ma'am sa Nutrition Council. Ma'am, isa ko na himong kabahin sa nag-evaluate ito na pa ko sa North Cotabato, sa itong gulayan sa barangay. Among gina-evaluate ko, sa katong mga nakita yun na dapat itanom sa mga barangay level, kay bisan pag mingon gulayan tao, yung katong gulay na katura pong gusto ra nila, di sad siya ma-attain na to itong goal. Kumusta ang ato ang pag-implement ani? Yan, ang gulayan sa barangay, no, it's actually being done sa local government unit, ma'am. And ang si NNC, ang gina-advocate ni NNC, if we evaluate, dapat ang types of mga tanom ay naasa 20 varied ba? Dili pwede nga 1 hectare tapos puro kamote or pila. Atong gusto lang sa nila na itanong. Oo, kasi syempre po, katulad nga ng sinasabi natin kanina, kung halimbawa yung gusto lang nila ay kamote tops kasi ito yung madaling itanim tapos madaling dami. So ano meron sa kamote tops? We only have vitamin C. No? Wala na. So vitamin C lang, paano na yung other forms of nutrients na kailangan ng katawan? So actually on that side, no, I cannot speak for the local government units since they are the implementing arm for the gulayan. What we have sa NNC is the advocacy na dapat meron talaga tayong tinatanim, no, together with the DILG through their hapag na policy
combined with, tawag ito, dalawa ang nag-i-implement ng hapag at nagmo-monitor, itong DILG at DA. Okay, so itanong na lang natin sa LGU kung Okay, kay Ma'am napapalo Cindy. ba yung hapag o concept, di ba? Yes po, nafa-follow naman po yung hapag kasi yung mga nutrition focus naman po natin sa barangay na naka-assign, minomonitor naman po nila yun kung nai-implement po talaga yung hapag program po. Follow up kay Ma'am Cindy. Ma'am, na-mention mo ganyan na ay search ba to para sa individual na ay mga backyard na garden. Unsa ka level ang atong pagpahibaluan ni sa publiko o karon sa inyong kwan? Unsa Kaya ka level? wala sila kabalo na na-day competition. Kawas sa kabalo na competition, ma'am. So right now, no, since among ginagamit na media platform is to ensure na ma-inform ang public is ga-post me sa official page, sa City Nutrition Council, and of course sa Batang Star Philippines na FB page kay since we are partnering with them regarding with this activity. So with that, through that, minimake sure po talaga natin, no, meron po tayong mga barangay nutrition scholars in every barangay. So through them po, nakaka-help din po sila para to ensure na disseminate po yung information regarding with this contest activity po. Sayang, wala And ang of City course, Miss Agri. Anne, no, because nga you know now na, so you can also help, no, inform our public, no, the public, no, about the ongoing competition, yung backyard gardening. Sayang, ma'am, wala dili ang City Agri. Kay mga Yes, so tao. actually we invited them, but because I think the LGU has a palarong Pang-empleyado. sila palaro, oo. So, yun, hindi sila nakapunta Kay ang panom, dito. tay gusto ka mo tanom niya, wala kay sidling, wala kay ibutan ng kuan, di ba? Oo. Mas may man ang libre gyud tanan, ma'am, kay wala gyud sila yung choice. But usually, sige, go ahead. Pero actually, ma'am, ang Department of Agriculture or City Agriculturist Office, nagbibigay po sila ng free vegetable seedlings po. So actually, you can request in their office, nagbibigay po talaga sila ng libreng seedlings. Okay. But usually, would you know kung ano yung mga packets of seedlings ang binibigay nila sa mga households natin? Yung packbet po, yung mga iba't iba. Pagpakbet. Opo, yes. Oo. Ay, gusto ko yan. Magpakbet tayo. Yun. Okay. Alright. May dagdag ka? Ano lang po, yung for the promotion, kasi we also have the ongoing pa na tawag nito, collection of entries for the Nutri Jingle video contest on Facebook. Yeah, so baka matulungan niyo po kami, no, Yes. na kumala pa ng more entries kasi it's open for everyone. May it be groups, may it be individual, basta meron pong ma-produce na nutrition Yes. jingle. Anong criteria? Kailangan lang po siyang swak sa theme natin. Yes. Ayun, that's the basic criteria. Yes, yung swak sa minention team. ko kaninang theme. Yes. Right, okay. So, ulitin natin yung team, no? Yung food security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. So, we are really parang insisting, no, that yung enough food, yung food, no, ay talagang basic right, no, ng bawat Pilipino. Oo, lalo na yung mga kabataan natin. Okay. Any more questions? Yes, Kuya, go ahead. Nadagdag lang ako ba? Hindi ba ninyo na-introduce ma'am yung yung kabuti, yung mushroom na kahit doon lang sa backyard, pwede sila 11 days lang, ma-harvest na siya. Mapabili pa nila, maganda, mas mahal pa yan. Yung kabuti ba yung mushroom ba? Kabuti, yes. Di ba 11 days lang, harvest na yan. Hindi ba kasali sa programa nyo? Parang mahirap po kasi kung i-cultivate po yung mushroom kasi need po talaga like close monitoring sa pagtatanim po niyan. So Yes, parang so- mahirap po talaga i-cultivate. At saka may mga mushrooms parang toxic. Yes, yes po. May poisonous. Kasi mga mga barangay dito, sa mga medyo malalayo, may mga saging sila. Bani kasi ang kailangan yan eh. Yung dahon ng saging, mas madali yun siya kasi 11 days lang, ma-harvest na yun. Dahon ng saging. Lawas. Kasi ano siya, moist. May I see. Oo. Oh, but for this purpose, yung ating backyard gardening, because nga, yung basihan po natin yung PIPAN, di ba? So, yung binibigay ng City Agri at saka ng Department of Agriculture, yung
pagbet po, opo. na seedling. Seedling po, Okay. opo. Alright. Sige. Any more question from our media partners and friends? May katanungan pa po ba? Yes. Sige. Yung mga iba naman, gusto ko munang makita yung mga kamay ng iba. Hindi pa nakapagtanong. Yes, ma'am. Oo. Pumunta lang ulit. Dali lang ka nga. Wala na bang magtanong yung hindi pa nakapagtanong? Bago natin ibigay kay Sir? Kay RJ ba to? Arden, ma'am. Okay, oo. Sige, si Anton na muna and then kay Arjun, okay? Anton, ikaw na muna. Good morning. Anton Nob, ang Mindanao ngayon. Ma'am, tanong ko lang kung updated ba tayo yung sa programa ng National Nutrition, yung Texture Vegetable Protein, TVP ba yun? Ton, pakiulit please. Yung TVP, yung Texture Vegetable Protein. Okay, hindi to familiar ang nutrition dyan. Ang NNC. So yung ibang tanong naman, follow-up. Sige, go ahead. Paano natin in-address ang nutrition ng mga badyaw na nandito sa kapaligiran ng Jensen? Oo, yung LGU ang sasagot Yes, ma'am. niyan. Yes, go ahead, Miss Cindy. So in the local level po, we are partnering with LGUs, of course, and of course our NGOs in addressing the malnutrition. So like for example, we have partnering with the PMA or the Philippine Medical Association in terms po sa mga ganito sa mga badyaw po, so which meron po tayong mga program, nagkakandak din po sila ng mga medical mission at saka feeding programs din po para of course to help the nutrition situation of our badyaws po. Nasusubaybayan ba natin, ma'am? Ma'am? Nasubaybayan ba natin yung programa na pinapatupad natin? Kasi nga, kung Meron pa ba sa mga streets, diba? marami, ma'am, Kat. Marami. Anti-mendicancy law tayo, may ordinance niyan. Yeah, pero marami pa sila naman dyan pa. Okay. So kasama naman sila sa feeding program ng LGU. I just want to correct po, yung sa mga badyaw po, hindi po pa, what I mean is yung sa barangay level lang po, hindi po yung nasa street. Yes, I'm so hindi sorry. sila I just want to kasama. clarify. Yes. Oo. Kasi most of them naman are not from Jensen, diba? Yes. Oo. Ma'am, So, Kat, hindi yung taga dito na sila, ma'am. at dito Meron na pa. nakatira. May relocation. Yeah, doon. Pumunta tayo doon Pero- sa may... Pero yung pang nasa streets natin, ay sila from there na resettlement nila or May parang temporary settlement sila pero pumunta sila sa downtown area. yes. Kasi dito yung maraming tao. Pero I'm sure naman yung LGU, pag may mga ano naman sila, mga programang like feeding, diba? I'm sure kung kailangan, kung it, diba, it calls no talagang for them to help those badyaws, eh talagang tutulungan nila yan. Diba? Ma'am Kat, yung feeding program kasi parang isang araw lang. Ang tanong ko, ma'am, Supplemental nga. Yes, yung sustainability, hanggang kailan ba? The whole year round, yung 365 days, nandoon ba tayo para bigay yung kailangan nila? Yes, ikaw na lang o NNC. Opo, sige po. As for the implementation ng feeding program, hindi po yan isang buong taon na binibigyan natin sila ng pagkain. From the term na supplement, so dagdag lang siya. Nasa 90 days ang minimum days para masabi natin na feeding program itong ginagawa to a maximum of 180 days. Yun po. Yun ang supplementary feeding program. And then in that span, may it be 3 months or 6 months, meron na pong resulta yan. Kung nag-improve ba, na-rehabilitate ba from severe to moderate or moderate to norm. Opo. Okay. Thank you Okay, po, thank you. Thank you, Anton. Okay. So, any more questions? May tanong pa ba? Balik mo na lang kay RJ. Oo. Yes, ma'am. Arden. Ako gihabol, ma'am, no, kanang natay mga eskwelahan nga tuwa sa layo, kanang nasa Bukid area. Kumusta to ang mga food feeding program or programa na to karon dito Yan. Level po.
At the regional level, no, yung ating Tutok Kainan dietary supplementation program, we reach as far as the sitios of Calamansig. So we really ensure na our IPs, our mga kapatid no from the highlands are being reached. So we have our partners from the LGU through the Barangay Nutrition Scholars na nag-a-assess ng situational status ng nutrition situation nitong mga pregnant women, nitong mga bata, para nata-target pa din sila. Kasi ang isa sa tawag nito ang statement no ng key result statement ng PPAN is to reach the GIDA and IP areas. Exactly. Mas kailangan din nila doon yung kasi GIDA yung geographically isolated and disadvantaged area. Yes. Yes, Boyet. Then Yes, ma'am. siguro no tapusin na natin mo with one more question later. Within Jensen and our region, how many % ang ating mga malnourished? Yan po. Ang ating stunting in the region based on the National Nutrition Survey, it's 33%. Ako Yan. na to. Dako kaayo, di ba? So, 70% lang, less than 70% lang ang normal kung iisipin natin. And then on the local data naman po, ito yung OPP, yung ginagawa ng LGU. Nakikita nila mismo sino itong mga bata na to, natitrace nila. Nasa 3.61% or totaling to 15,333. So, Yes. ganun po kalaki ang malnutrition. Stunting pa lang po yun, hindi pa kasali ang Iba. wasting at Exactly. Okay. So what's the real cause of that? Is it poverty, elevation, or the food intake that gives our nation? Yes, actually na-explain na yan kanina, pero you might as well just sige po, dagdagan yes. na lang din natin, no? So, counted po yung isa sa mga possible causes of malnutrition kasi kapag nga wala nga tayong economic access, kumbaga wala tayong pera para pambili ng pagkain, no? So, it can cause malnutrition. Aside from that, yung care po, yung proper care ng mothers sa kanilang mga anak or proper care sa mga mother. Tama ba yung pag-prepare ng food? Tama ba yung pagpapakain sa mga bata? Meron bang at early o at aunts, baka nagbibigay na tayo ng iba't ibang pagkain, no? Kasi hindi yun pwede. Dapat ang adequate feeding natin for infant, dapat 6 months and beyond pa mag-introduce ng complementary. Aside from the food security, proper care, kailangan din po yung quality services. Yan. So, pwedeng provided at home yung pagkain, available at home yung pagkain, but yung services, no, kailangan din pong ma-augment ito ng ating gobyerno. So, we have our city government, no, we have our barangay arm, no, as implementing unit for the services. And of course, no, I would like also to emphasize na actually it's a shared responsibility also, no, not just the LGUs, not just the NNC, no, or your partner agencies, but also yung mismong, no, yung tao mismo, Yeah, it's yung the individual. yes, the po. individual, the families, no. Can you just parang siguro emphasize the importance, no, of how important it is na yung from womb to whatever ano yun. Yeah, opo. Oo. Kung gaano kahalaga yan, no, na I think dyan din nagkakaroon tayo ng problema because yung mga early mothers, yung mga teenage mothers yeah. natin o yung mga medyo innocenting mother natin, hindi nila masyadong kamay kung anong kahalaga yung Opo. dapat sa tiyan pa lang ay inalagaan na nila yung anak nila. Yun po, no? Sige po. So, ito yung tinatawag nating first 1,000 days period of life. So, dito, mula pagkabuntis, preconception, bago magbuntis, as much as possible, hindi pa nabubuntis, bago magbuntis, dapat ang babae, sigurado niya sa sarili niya na nasa ideal body weight siya or tama yung kanyang body mass index, no? Kasi ang implication po, kapag overweight ka or underweight ka and then nabuntis ka, matatag ka ngayon as nutritionally at risk. Hindi lang ikaw ang at risk, but even yung baby na nasa loob. Since nutritionally at risk kayong pareho,
ang possible effect nun, magiging low birth weight yung bata, kulang sa timbang. And dyan na ulit magsa-start yung cycle ng malnutrition. Pag low birth weight ang bata, kulang siya sa timbang, so kulang na rin yung nutrisyon na nakukuha niya hanggang sa tumanda siya. So gaano siya ka-importante, most especially sa young mothers natin, no? May data ba tayo sa Gensan kung gaano karami ang teenage pregnancy? Kasi in the region, based on the National Demographic Health Survey, rank 2 ang Soxargen, no? Sa matataas na cases ng teenage Bakit pregnancy. lagi tayo nasa ranking? Oo. Masyado tayong thriving sa ranking eh. Ayan po. Opo, So, anong implication nun? Kapag ka ang isang bata ay buntis, when we say bata, years old, no? Kasi in the region, as young as 9 years old, meron ng cases ng anak. As early as 14, meron ng history. Use the other mic. May dalawang history ni siya ng panganganak. So, anong implication nun? An adolescent or yung isang teenager is also a growing child. Hindi pa siya fully developed, kaya nga siya tinawag na teens, kaya siya tinawag na adolescent, no? Kasi hindi pa fully developed yung pagkatao niya, yung both physical, mental, and emotional status niya. And here comes, magiging magulang siya, magbubuntis siya. So, paano niya i-handle yun, no? Although meron naman na tayong services to support this teenage moms natin. Pero mas maganda pa rin na sa household level pa lang, protektahan na natin yung mga bata. Opo, no? Kasi if we cannot parang address yon sa household level, parang mahihirapan tayo to address talaga the generational cycle of malnutrition. So it's very important na ma-secure natin yung nutrition ng nanay at ng bata. Yes, exactly, no. And the parents really play, no, a crucial role, no, in that aspect. Yes po. No? I also would like to add on the cognitive development, yung brain development ba ng bata na stunted, no? So kapag ang bata na ang infant na stunted, pag i-ano daw siya, tawag nito, pag idaan siya sa x-ray or whatever, pag nakita yung brain niya, ang difference nun, may spaces. Hindi buo yung kanyang brain. Kaya sabi natin, yung mga stunted na bata, maliban sa putot bansot sila, medyo delayed yung development nila. Kasi itong part sa brain nila, particularly the temporal lobe, ay hindi developed. So when we say hindi develop, mahihirapan siyang makaintindi ng lessons, medyo may delay sa hindi makakapag-catch ng mga lessons. Yan. So later on in life, nagiging unproductive sila. Exactly, no. So it also affects, no, the whole cycle of development doon po. sa ng bata, Ng diba? bata, oo. Oo. So that's Yes, really, kaya rin pala may mga talagang yung mga yung hindi fast learners, no. I'm trying to find, no, the right word for that. So yung mga ganyan. That's why meron din tayo sa DSW yung Tarabasa program because nga may mga slow learner tayo na hindi pa nakakabasa, no, kahit nga grade 2, di ba? Yung mga ganyan. yun po. So, ayan. So, tinatawag din siyang critical period, window of opportunity. Kasi dapat lahat ng services, lahat ng possible na pwedeng ma-receive ng bata ay na ibibigay in his first 1,000 days. Kasi irreversible po ang stunting. Meaning ng irreversible, pag nag 2 years old and 1 month na siya, hindi na natin pwedeng balikan yung nakaraan. So, stunted na siya forever. Yes, oo. So, irreversible, no? Ang tawag doon. Si Miss Cindy, baka may dagdag pa siya doon sa sinabi ni Ma'am Ana. So, na-mention naman po yung first 1,000 days. So, yung first 1,000 days po in the local level is ini-implement po natin yan in every barangay. So, sa RH or sa health centers po, meron po tayong mga campaigns or awareness regarding with this to make sure na ma-inform po yung mga mothers natin or yung mga buntis natin on how to practice kung paano po ang tamang pag-alaga sa from being sa pagiging buntis hanggang po sa pagluwal ng bata, kung paano po ang tamang pag-alaga ng bata. And na-mention na po din ni Ma'am Analita yung teenage pregnancy. So as much as possible po, mas maganda po sana, no, kung itong prevalence ng teenage pregnancy is
bababa kasi isa din po ito sa mga risk factors kung yung risk factors ng kung ano yung dadami yung mga cases ng ano natin ng mga malnutrition po. So isa po siya sa factor na nakakadagdag po sa problema natin when it comes to nutrition. Exactly. And I think also, no, since nga, isa doon sa mga na-cite natin kanina yung one of the reasons, no, bakit may mga ganito tayong prevalence, no, because also of poverty, no. So I think yung mga, lalo yung mga kabataan natin, no, yung mga sa household level o yung parents natin, alalayan nila yung mga anak nila, no, kasi yung pagbubuntis talaga, dapat nakaplano talaga yan, di ba? Do you agree? Yes po, ayan. So, we have naman our partners also from the health through the adolescent reproductive health and the responsible parenthood na nagtuturo sa mga bata and even doon sa mga couples kung paano pagkaroon ng magandang environment for growth. So kung wala nang katanungan, ladies and gentlemen, let us now wrap this up, no, with closing messages na lang siguro from our resource speakers. Let's start off with Miss Cindy. So, on behalf of our head department, Dr. Lalaine Colonzo, and our City Nutrition Program Coordinator, Imelda Silvero. So, we thank you for the invitation for this press conference, Kapihan sa PIA. So, maraming salamat po sa invitasyon na pinapa-unlock po namin ang invitation. Yes, of course, si Ma'am Analita. Ayan, sige po. So again, on behalf of our Regional Nutrition Program Coordinator, Ms. Gladys Fernandez, we'd like to thank, of course, PIA Sergeant for inviting us. It's actually our second year na na-invite you for the Kapihan. Yeah. Ikaw rin ba yung last No, time? Kasama it's ni Ma'am Gladys May? mismo. Yes, Ma'am Si Gladys. Gladys Ignatiay. So, hopefully po, hindi ito yung pangalawa at huli. Yes, of course. Yes, of course. So, ayan, we also would like to thank our media partners na nandito, no? So, hopefully po, you can be an arm also for spreading good nutrition practices and also yung ating mga advocacy on first 1,000 days as well as our theme, no? So, hindi naman po natatapos ang Nutrition Month sa July, no? So, we hope na ang celebration or ang commemoration po ng nutrition is every day. Yan. So, hopefully, no, yan, concerns natin on malnutrition ay hindi lang naman concern ng isang ahensya or dalawa o tatlo, but ito ay concern ng lahat, pati individuals. And so hopefully po, we can all be drivers, we can all be implementers sa sarili natin, no, at sa community natin, and advocates also, no, ng mga, of course, yung objectives ng Nutrition Month celebration natin. So, once again, thank you everyone. Hope to see you some other time also. And of course, sa culmination ninyo, di ba? Yeah, sa Invite culmination. mo also sa culmination. Yeah. Baka gusto nyo rin po ulit mag-cover sa amin sa culmination on July 31 sa Coronada City, particularly at Synchromanias, no? So, we have technical sessions, particularly on food safety and mindful buying. Yan. So, iba naman na topic yun, no? And then we have our partners from the BJMP. So, you can also, if you want also to interview them sa mga programs nila for the PDLs, no? Kasi food safety officers yung participants natin from the BJMP. And then we also have our partners from the RIC, Rural Improvement Club, no? Baka gusto niyo din pong makakuha ng inputs from them on their implementation sa nutrition program. And pahabol na lang din po. So I am inviting everyone din po sa ongoing activities po ng City Nutrition Council in partnership with Batang Star para po sa raffle for a cause namin on July 29. So just visit the City Nutrition Committee official Facebook page, and also meron din po kaming magkulay fun run on July 26 at saka yung backyard gardening po, and ongoing po yung registration natin, and the ocular visit will be on July 28 po. So, maraming salamat po. Yes, on that note, maraming salamat sa inyong dalawa, si Ma'am Ana at si Ma'am Cindy, no? And on behalf of Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez,
our PIA Director General Catherine Chloe De Castro, and of course, our PIA Regional Director Brian Abdila, no? Maraming salamat sa inyo ulit, no, sa pagpaunlak ng aming maiksing imbitasyon. No? Ayan. So, of course, to our media partners naman, maraming salamat din, no? You've always been very supportive, no, sa mga ginagawang activities, no, ng gobyerno para syempre sa bayan, di ba? And our sincere thanks and appreciation also goes to the SM City General Santos, no, headed of course by Mall Manager Engineer Hermon Hernandez. Special mention sa ating pinaka-partner na si Sir Marky Cordero. Nandito pa ba si Sir Marky? The Public Relations Manager, no, of SM City General Santos. And thank you also to Sir Tony Asturia, the Food Court Manager, no, for this beautiful, you know, space, no, na para sa ating kapihan. And special mention to my colleagues, Harlem. We also have Stephen and of course Danny. And so that's all, no, for today, folks. No, see you again in the next episode of Kapihan sa PIA. Okay, so God bless everyone. Bye for now. Ayan.